Alright, what's up, what's up? Magandang gabi sa lahat. We are live dito sa ating community. Welcome back sa kung first time mo to, mapapanood yung ating mga live session dito sa ating community. Welcome po. And if you're watching na at kakabalik mo lang dito sa ating mga training dito sa ating community. Welcome again dito sa live. So let me share this on our FB group para ma-notify na ang ating mga community na live na tayo. Okay, so ngayong gabi ang pag-uusapan natin is all about question and answer. So Q&A po ito about FB ads, no? So kung meron kong mga katanungan, questions, challenges pagdating sa FB ads, so ito yung chance mo para makapag-ask ng question sa akin directly on live. Kasi po dun sa aking Facebook group, hindi ko nasasagot lahat, no? Sa sobrang daming nagtatanong dun sa aking FB group and sa aking FB YouTube channel. So, hindi ko talaga magagaranti na lahat ng mga questions doon is masasagot ko. So, ito yung chance para ma-help ko yung community natin na sagutin yung mga questions nila when it comes on FB ads. And sa mga susunod na araw, meron akong mga i-announce sa inyo dahil meron akong binibuild na exclusive community. Exclusive lang to para sa mga paid students natin, no? Before na naka-join sa ating community. So sila yung unang makaka-access dun sa exclusive community na dine-develop natin. So let's start, no? Let's start ng ating training. So pag-usapan natin ano yung mga challenges nyo. Ayan. Pwede ko bang malaman kung meron na nag-FB ads dito? Can you please comment dyan sa chat ng 1 kung nag-ads ka na before. Dati ka na nag-run ng ads. Kumbaga, pro level ka na or intermediate, no? Ginagawa mo na yung FB ads dati. May experience ka na. Type 1 dyan sa chat. Okay? Kung replay mo naman to napapanood at first time mong susubukan ng FB ads, talagang no experience, type 2. Gusto kong malaman sino yung audience natin dito sa ating community. Ayan. Sige, thank you so much kay Nick, no? Nandiyan na si Nick. Thank you so much for watching. And mapapanood nyo din to sa ating YouTube channel. Yan. Yan. Alright, maraming salamat sa mga nandiyan na at kaka-join lang, no? Ng mga si Nick, sino pa ba nandiyan? Si Menji Alcantara, lagi nandiyan sa ating training. Sige, pag-usapan na natin. Let's start our training. Pag-usapan na natin yung mga challenges nyo and paano natin yan masosolve, no? Paano natin yan mapagtutulong-tulungan, paano natin masosolve yung problem nyo, paano natin i-grow yung business nyo sa tulong ng FB ads. Yan, yun ang goal natin dito sa ating training is to help everyone, no? Mabigyan ng mga tips, mga practical advice na magagamit sa ating business. And thank you so much. Sino pa ba nandyan? Type, where are you from? Saan ka nanonood ng ating live? Go ahead. Yan, para ma-shoutout kita. Thank you so much. Yan. Advice na magagamit sige, coach. Sige, followers. May unang question si Jomar. Sige, sasagutin natin yan. Yan. So, ang topic natin, ang agenda natin ngayong gabi sa live na to, isagutin yung mga katanungan nyo, isagutin yung mga challenges nyo pagdating sa FB ads. So, FB ads po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero kung meron kang questions, no? As long as related yan sa paggamit ng FB ads, okay lang din na mag-ask dyan sa ibaba. Okay? Alright, go ahead. Yan. Jomar. Si Jomar pa lang yung unang nagtanong. Meron na rin dito si Menji, si Sammy. Thank you so much. Sige, sagutin natin yung katanungan ni Jomar. Ang katanungan ni Jomar is, Coach, niraran niyo po ba yung page nyo kahit wala pang followers? So, ang basic, kumbaga yung direct questions dito, pwede mo siyang i-run nang wala pang followers. Kung urgent talaga na dapat i-run mo na yung yung ads mo. Ayan. Rinig ba ako? Ayan. Hopefully rinig naman. Lalapit ko yung mic. Kung urgent. Pero, kung merong pang time para i-warm up at i-build yung page mo, better na wag ka munang mag-run ng ads. Kumbaga mag-upload ka muna ng mga content
mag-upload ka muna ng mga videos, mga photo, basta content. Para by the time na kapag nag-run ka na ng ads, meron ng mga makikita yung tao doon sa page mo. Better nga kung magpapa-review ka muna kahit bago yung page mo, mag-ask ka muna ng mga feedback dun sa mga past customers mo. Okay lang din yun. Okay? So, ngayon, kahit konti pa lang ang followers mo sa page, over time, dadami din naman yan kapag nag-run ka na ng ads. Madadagdagan yan. Kasi, yung mga makakakita ng ads mo, possible, puntahan yung page mo, i-like yung page mo. Over time, like yung Coach J na to, nag-run ako ng ads dito sa Coach J ko, I believe yung unang araw na ginawa ko siya. Right now, meron na siyang 12,000 followers. So, over time, na-build siya, nadagdagan naman siya. Pero hindi po yun lahat paid ads. Meron ding audience or followers na nanggaling talaga sa organic. So, siguro, kung i-divide ko siya, mga 50-50. Okay? Yung 6,000 galing sa ads, 6,000 is galing sa organic. Ayan. Okay, so marami na tayong mga katanungan. Sige, yun yung basic questions doon, Jomar. I hope nakatulong yon. So, pwede mo siyang i-run, no? Wala namang makakapagsabi kung na hindi mo siya pwedeng i-run kasi available naman talaga kahit bago pa yung page, makapag-run ng ads. Okay, next question. Okay, sige. Sami, Coach, may online community po ba ang course nyo? Yes, ito, online community po ito. Yung page ko, yung Facebook group ko, yun po yung kasama dun sa course. Okay? But, meron siyang online community na under development pa. So, possible sa mga next few weeks, few days ko pa siya i-announce. Yun talaga exclusive lang yun sa mga paid members. So, meron dong different category or different discussions pagdating sa ads, pagdating sa funnel, pagdating sa AI, pagdating sa copywriting. So, yun na po yung dine-develop natin. But basically, if you need help, you can attend this weekly Q&A sa ating community. Right now, kagaya nito, pwede kang umattend. Yun. Yun po yun. Thank you so much for watching. Si Bernadette Morales, no? So, any questions? Go ahead. Ayan, so nandito pala yung mga katanungan nila. Si Bernadette, video po ba talaga? Ayan, video po ba talaga ang effective na nirun compared sa image? Hindi ko masasabi na 100% effective si video compare sa photo. Okay? Depende kasi sa goal mo yon. Let's say for example, bibigyan kita ng idea, Bernadette, no? Let me share. Oops. Okay. So, tinatry ko i-share yung aking tawag dito. Anyway, yan. Check lang yung iPad kung may share siya. Okay, Sige. So, doon tayo sa question. Balikan mo natin yung questions, no? So, kapag photo, nag-work yung photo sa amin, especially sa akin, sa mga test ko, sa mga retargeting ads, best ang photo ads. So, retargeting, no? So, may idea ka doon. Ngayon, mas effective kasi sa Facebook kasi meron yung tinatawag na parang getting audience, so collecting audience. So parang yun yung from cold leads, iniipon mo yung mga magpapakita ng interest dun sa ads mo, then ilalagay mo yun sa isang custom audience, tapos i-retarget mo. Sa retargeting, mabilis na lang. Pwede kasing short video or photo. Kasi ang goal ng retargeting is i-remind sila dun sa nakita nila na ads na una. Okay? Pero syempre sa retargeting kailangan strategic din. Meron kang percentage lang ng audience na kailangan ipakitaan ng ads mo. So pipiliin mo lang 'yon. Okay? So masasabi ko na both it works, no? Kung advertiser ka, Bernadette, nag-run ka ng ads, both dapat ginagawa mo siya. Don't rely only on videos, don't rely only on photo. Okay?
But syempre, kapag video ads ang advantage, mas madali kang makakapag-build ng trust and mabilis mo mabibuild yung connection dun sa mga audience kasi nagsasalita. Yung photo kasi pwedeng sabihin nila, oy, AI lang to. Pwede kasi sabihin nila. Kapag video kasi, madali nila ma-identify kung AI yan sa hindi. So, yung authenticity nandun pa rin. Okay? So, yeah, yun yung masasuggest ko. Make sure na gawin mo siya both. Bernadette. Coach, pwede bang malaman or later preview ng 15K na ino-offer mo? Nakit, Jeff, I believe ito yung negosyo toolkit na. Ayan. Ang questions ko sa'yo, Jeff, saan mo siya gagamitin? Ayan. Anong business mo pala? Anong business mo? Ayan. Okay. Ang business ni Jeff is... Ayan. So, kit. Negosyo toolkit po ang tanong niya. So, siguro puntahan mo yung website ng negosyo toolkit para magkaroon ka ng idea ano ba yung, saan ba pwedeng gamitin yung tool ng negosyo toolkit. So, you can go to negosyotoolkit.com. Ayan. Pwede kang pumunta doon, negosyotoolkit.com. And then, ayun, nandun yung lahat ng details makikita mo doon. Pwede mong i-explore yung mga other details para malaman mo kung ano yung paano siya makakatulong dun sa business mo. Okay? So, yeah. Okay? So basically, yung tool na to is pwede kang gumawa dito ng website, funnel, pwede mo rin dito i-host yung yung mga CRM mo, yung mga leads mo, and you can build webinars, e-commerce, and so on. So kung napansin mo, itong Negosyo Toolkit na to is itong website nito is made by Negosyo Toolkit. So also yung mga website ko rin, kung nakikita mo yung mga website ko, jgregory.com is made by Negosyo Toolkit. So hindi lang siya website, hindi lang siya funnel. You can create a entire system, you can create a courses, membership. Ayan. As you can see here, ito yung membership site ko. Ayan, nandito yung mga courses. Yeah. And anything na pwede mong magawa okay, dun sa tool is possible. Pagdating naman sa funnel, bigyan kita ng sample ng funnel. Example, this one. Ito yung coaching ko na one day. Ito, type of funnel. So, pwede kang gumawa ng ganitong itsura. Depende pa rin sa skills yon, depende pa rin sa kumbaga yung funnel building skills mo. Yan. So, yeah. Ito yung mga pwede mong magawa. Okay? Kumbaga, marami kang pwedeng magawa. Yan. Alright. So, that's my website, jgregory.com or negosyotoolkit.com. Explore mo lang. Okay? Balik tayo dito. Okay, sagutin natin yung mga katanungan ng mga other viewers natin. Coach, pag gumawa ba ng maraming ad set, kailan iba po ba yung image per ad at iba-iba din yung primary text per ad? Jamie, not necessary na sa bawat ad set is iba-iba ng creative. Sa ad set kasi wala namang limit. So, pwede mong i-repurpose yung mga creative. Let's say, for example, meron ka lang 3 creative. Ito lang yung na i-provide sa'yo ng creative team mo. Yun lang yung nagawa. So, ang pwede mong gawin is i-repurpose yung mga ad mo na yon and then i-run mo siya. Okay? I-run mo siya dun sa different ad set. So, walang problema. Pwede mo rin siyang gamitin. Okay? So, wala namang magiging problema. So, iba-iba din ba ng... Hi, Coach. Tanong lang po, yung conversion po ba ay nakadepende sa daily budget? Jing, yung conversion is... conversion is sales campaign or sales ads. And then yung budget is nakadepende yun sa'yo. Magdedepende yung budget sa'yo. So, you can start ng $1, depende sa maximum budget allocated na kaya mo sa sales. Ang kagandahan kasi sa sales conversion campaign
sobrang scalable siya. You can run an ads from 1,000 a day, 2,000, 3,000. Siguro pinakamalaking campaign na naran ko sa isang offer is around 200,000 a day. So, hindi siya kakayanin ng engagement or send message. So, naggagawa siya ma-scale kasi meron siyang system, meron siyang funnel, may process, may sales process. And sales objective siya. Okay? So, walang limit. Okay? Follow-up questions, pinalog mo yung script ng creating video content. Thank you so much. That's great. Ayun, Gary, thank you Coach J. Ito need ko. Jeff, I believe nag-send message ka sa akin, no? Hindi ko lang nabalikan pero napansin ko parang nag-DM ka pero babalikan ko. Siguro hindi ko na napansin, sorry. So, i-check ko ulit 'yon. Yan. Alright, next questions. Coach J, anong tamang ad and effective and paano gawin, Coach? Okay, so bago kasi yung tamang ad at effective, paano siya gawin? Dapat, ano ba yung strategy or ano ba yung effective strategy kapag mag-run ka ng ads? Ayan, ano ba yung magandang offer? Bakit ka mag-run ng ads? So, dun ka muna dun sa offer. Ask mo muna sa sarili mo, Diony, kung yung offer mo ba is effective. Sellable ba siya? Irresistible ba siya? Kasi ads is available naman sa karamihan. Okay, may mga tamang process sa FB ads, may mga tamang structure, may mga tamang setup, pero overall hindi talaga nakasalalay doon bakit magiging successful yung campaign natin. Yoni, nakasalalay yon overall doon sa ating offer, nakasalalay yon doon sa ating process, nakasalalay din yon doon sa right objective na ginagamit natin sa FB ads. So, Jeff, plug and play po ba yung funnel? May mga templates, no? May mga templates kang makikita doon sa funnel. Let me check. May mga available templates. Siguro pakita ko tong demo account. Yeah. So, para hindi live sa akin. Template, ito. B3. Yan. Ito yung sura niya, Jeff. Here we go. Ayan. Ganito yung itsura niyan, Jeff, kapag nag-login ka dun sa account. So, basically, this is a demo account. So, wala kang makikitang content dito. O, makikita mo lang dyan is yung mga features. Let's say, if you want to build funnel, click mo to. Ayan. Funnel. Tapos, you can choose templates here. You can create. Plug and play siya. Yes, plug and play. Import funnel. Ayan. So, marami naman siya. Pwede mo siyang i-preview. Ayan. Ito yung checkout. Ayan. Marami pa. So, plug and play. Also, walang limit kung ilang funnel yung gagawin mo. Wala ring limit kung ilan yung contacts na ipapasok mo dun sa CRM. Wala ring limit pagdating sa saan ba yun? Sa user, kung may membership ka, wala ring limit. Yun. Yung magiging limit lang, yung sending email na ipapadala mo kasi need mo siya i-connect doon sa SMTP na tinatawag. Basically, yung CRM is free. You can host unlimited contacts. Pero yung bulk broadcast, kasi wala naman talagang libre sa email marketing. Meron man libre, very limited. You can try. And I tried MailChimp, ActiveCampaign, and halos lahat na try ko. So, wala talagang 100% and unlimited na free sa email marketing. Even Google or Gmail, may limitation din. Pero maganda dito sa contact management mo, nandito na lahat. So, walang problema kung hindi ka makapag-email sa kanila. So, nandito pa rin sa isang CRM yung mga leads mo. So, pwede mo siyang i-manage dito. So, here, pwede kang mag-create dito ng unlimited funnel. You can create then your own site. So, pwede kang pumili sa site library. And then, choose ka lang ng one site. Sa personal site or sa branding website, isa lang po ang pwede. Yung kasi yung nakakonect sa domain mo. Like ako, jgregorio.com. Pero pagdating sa funnel, sa sales process na pwede mong gawin, walang limitation. Kumbaga, unlimited yon. Ayan.
import naman yung mga nandito. So marami dyan. So pili ka lang ng tingin mo okay dun sa taste mo. Yan. Example, ito. So gawin mo lang, get started, tapos ano mo na, import. Ito pang branding, pang branding website. Okay. Pero linawin ko lang, sa funnel, unlimited ang pwede mong magawa. Okay? And of course, you can connect then you can connect then yung different domain. So I think dito yon sa settings, multi-domain. So sa multi-domain, pwede kang mag-connect ng different domain and then ipapakita mo yung original content dun sa, kumbaga yung source content. But ang makikita nila is yung different domain. So here meron naman tong instructions and guide. So para malaman mo yung instructions and guide, you can go to negosyotoolkit.com, tapos meron akong free course doon, libre, walang bayad. Panoorin mo yung video doon, panoorin mo lahat ng tutorial before you avail the course or yung tools. Okay? So, yeah. Yan. Noted. Okay? So, next. Okay, pag mag-add po ng malaking fund at mas malaki ang chance na madaming makakita, IB, yes, mas malaking budget, mas maraming makakakita. Mas maraming chance talaga na mas maraming makakita kapag malaki budget mo. Okay, ilang naman yung FB ads, no? Kapag tinipid mo kasi yung ads mo, hindi ka nag-invest sa ads mo, very limited lang din na makakakita. Let's say, gusto mong makakita 1 million people, tapos ang budget mo is 1,000 pesos. So, estimated kasi sa 1,000 pesos na budget natin, ang estimated na makakakita nun is mga 5,000 lang. Siguro, on average na yun, 5,000 people. So, i-times mo na lang. Kung gusto mong maka-reach ng 10,000 people, you need to invest on ads ng at least 2,000 pesos. Okay? So, ganun lang. Kung on average kasi yung tinatawag na CPM, cost per mile, no? Ibig sabihin, every 1,000 people, magkano yung na-charge sa atin ng Facebook. Yun po yung charge sa atin. Sa US, ang charge nasa around 500 to 1,000 pesos yung per 1,000 people. Parang ganun, no? Parang every people na makakakita ng ad mo, piso ang binabayad mo kapag US, no? Audience, no? Sa atin, parang cents lang. Parang 0.20 cents. Okay? Alright, thank you so much. IB. Yan. Noted. Sige, any questions? Ayan, meron ba akong na-miss na mga questions nyo kanina na hindi ko nasagot? Babalikan natin yan. Coach, business ko ay MLM. Ang tanong ko po ay magkano po magpagawa ng automation para sa business ko? Diony, I suggest ikaw mismo aralin mo kung paano muna gumagana yung automation bago mo siya ipagawa. Kasi kung sa akin mo yun ipapagawa, number one, hindi po ako nag-a-accept na kami mismo yung magbi-build. Pero before, we tried, and ang minimum charge is malaki. Okay? Malaki talaga. So, siguro, hindi ko nasasabihin kung magkano yon, pero on average, nasa 200 to 500K yung actual build ng automation per client. Okay? Pero right now, hindi pa ako nag-accept ng client. So, I coach, I mentor people pagdating sa automation. So, meron kaming automation na course na ginawa. If you're interested, pwede kang pumunta sa jgregorio.com/sme. So, yun yung puntahan mo na website, jgregorio.com/sme. Meron kaming recorded a webinar doon with Coach Gerard. Pwede mong panoorin yon. This is a paid recording webinar, and then on the back end, makikita mo yung offer namin about sa automation. Okay? So, jgregorio.com/sme. I-type mo na lang siya manually. Okay, Diony? Thank you po, sir, sa advice. Tips sa image or video na pwede sa ads para iwas restriction ni FB. Number one, Jamie Gonzalez, sa image, kailangan ano natin sa terms and policy ng FB ads. Hindi dapat yung mga sobrang over promising or claims yung picture natin. Okay? Then, nasa policy naman ng Facebook yun. Tingnan nyo, image. FB ads policy about image. Pagdating sa video, iwas restriction naman. Usually, hindi naman talaga, sometimes yung
yung sinasabi dun sa video, yun yung talagang nakikita ni Facebook, yung word na sinasabi mo. Pangalawa, yung mga ginagamit mo rin ng mga clips or type of video, bakit nare-restrict yung FB ads mo. So, kung magko-comply ka, at basta number one rule, don't claims, don't promise dun sa ads. Mapa-image yan, video, or ad copy. Iyon yung pinaka goal mo talaga, no, na gawin. Okay, thank you sir sa advice. All right. Okay. So may question ako sa inyo dito. Is anyone here na nakapag-try ng AI para sa FB ads nila? Ayan. Meron ba dito? Ayan. Anyway, kanina habang nagbabrowse ako, parang kahapon 'yun. Marami kong mga nakita na mga updates. I watched din yung parang announcement ng OpenAI about dun sa image generation nila. So sabi ko, why not? I tried. And then grabe yung pwedeng magawa ng AI ngayon and ma-help sa FB ads natin. So pakita ko dito sa screen. So I'm using OpenAI. I tried yung Grok, I tried DeepSeek, pero si OpenAI kasi is direct to the point, and then mostly kasi dito ako gumagamit, so mas alam na niya yung tone of voice ko. Okay? So, kapag gumagamit ka ng ChatGPT, ayan, by the way, 4.0, GPT 4.0, ito po yung paid version. So, $20 per month siya. So, ito yung bagong features nila. Ayan. Create image. So, pwede ka na magpa-create ng image dun sa mga ads mo. Example, ang product mo, pwede mo siyang bigyan ng reference, tapos papagawan, i-design niya yung creatives mo kapag binigyan mo siya ng reference. Okay? So, example, meron kang create an image. Okay? Image. Okay? For my... Okay? So, create an image. My, sabihin natin, is pizza restaurant. Okay? Open 24/7. Okay? Make it 1 by 1. And pwede mo siyang utusan na pwedeng ito yung style and so on. Pero ito na lang, direct to the point lang, no? Make it 1 by 1. And ikaw na and so direct to the point. Pero maganda dito, I tried kanina, binigyan ko siya ng reference, so mas mabilis siyang makakapag-design kapag binigyan mo siya ng reference. Parang magda-download ka muna sa Google or other competitor mo, ito yung reference, tapos magpagawa ka ng original sa AI. So this one is sobrang bilis na kasi nga, uutusan mo lang siya kung ano yung image. Let's say kanina, nagpagawa ako sa kanya ng mga thumbnail ng course ko. So mamaya i-check ko, ipakita ko. Pero medyo may delay lang, parang 1 minute parang basta 1 minute hanggang 2 minutes yung waiting time. Pero pagdating sa quality, pagdating sa, kumbaga, ready na siya pizza. Ayan. Pizza restaurant. Then let's see kung lalagyan niya ng 24/7. Yung 1 by 1, ito na yun. Open. So imagine guys, para magawa yung ganitong quality, kailangan, kasi dati nagtrabaho din ako sa parang graphic artist sa isang t-shirt company. So mahirap po talaga gumawa itong mga ganitong fonts. Binibili pa namin to. Pero as you can see here, yung mga ganito, ano pa yan, parang stroke, shadow. Para magawa mo yan, it takes time, mga ilang minutes, 5 to 10 minutes. Pero kung first time kang gagamit ng mga Photoshop and mga tool, ibutin ka ng oras. I-design mo yan, yung color combination, tapos yung graphics. By the way, wala akong ginamit na reference, no? So, ito, pizza, open 24/7. So, yeah. 'Di ba? Ganun siya kabilis. So, meaning, kung meron kang product, i-upload mo yung product mo dito. Okay, i-upload mo yung, kumbaga yung example, yung product mo. So, magda-download ako sa Google. Papakita ko yung example sa inyo. Google muna tayo, ha? Google. So, magagamit nyo to sa FB ads. So, mali pala. Google.com. Ayan. And then, let's say, meron kang product and then yung product mo is, sabihin na lang natin perfume. Perfume. Okay.
bottle. Ayan. Image. So, let's say wala tong brand. Ito, okay to. Da-download ko lang to. Yan. Or ika-copy ko, by the way, pwede mong i-copy ha, yung image. Tapos punta tayo sa AI. Ayan, copy-paste. Yung copy-paste na typical, please, content network setting, allow access to the site, contact network administrator. So, hindi siya na-upload. Siguro i-download ko na lang. Save image as. Yan. Saka ko siya i-upload. Okay? So, create ako ng another one. Upload ko. Here we go. Okay. So, create an image. So, ito siya. Kita nyo, create an image. So, I want you to create a 4x3. Yeah, 4x3. 4x3. Okay. Add creatives. Okay. Make it engaging. Okay. For viewers. Okay. Tagline. Let's say ito yung tagline ng ano mo. Tagline. Okay, tagline. Suggest. Okay, kung wala kang maisip, tagline. Suggest na lang. Tagline, suggest. Any tagline. Brand. Please suggest. Okay? Here we go. So, siya na yung bahala. Gamitin natin si AI na siya yung... Pero kung meron kang tagline dun sa perfume mo, meron kang brand name or logo, pwede mo rin siyang ibigay yung mga elements na yan. So, pwede mo nang i-upload lahat ng mga asset, logo, background, any elements or tawag dun assets, image na pwede mong ibigay sa AI tapos utusan mo siya. And the more na mas maganda yung instructions mo, better din yung ibibigay niya sa yung response. So, gusto lang kasi natin yung generic and direct to the point. So, let's see. Okay, so mamaya sasagutin natin yan. Ayan. The essence of, ayan, here we go. Nakita nyo to, yung pagka-quality. Nakita nyo yung quality ng text? Hindi siya yung parang normal AI na parang hindi mo siya mabasa tapos hindi siya typo error. Hindi siya wrong spelling. The essence of elegance. So, yun po yung tagline. Suggest any tagline. Brand, please suggest. So, let's see. So, meaning, kung magtatayo ka ng perfume, bibigyan ka na rin niya ng brand name dito. And ito yung original. And ginawa niya, kinuha lang naman niya yon and in-improve pa niya. Let's see kung merong improvement. Meron ditong tawag dito is watermark, no? Tingnan natin kung nakuha yung watermark. Tinanggal din niya yung watermark. Pero ingat lang po sa YouTube, sa Google, kung magda-download kayo ng mga image. I suggest, download kayo dun sa mga free, yung mga non-copyright images. Or, photoshoot kayo mismo ng actual product ninyo. So, ang brand is Essence Eau de Parfum. Anong ibig sabihin nito? Parang, may meaning yan, okay? Parang Italy yata. The essence of elegance. So, ang ganda ng background niya. Okay? So, make background. Okay. Pwede mo siyang sabihan kung ano yung gusto mong background. Ayun yung mga next na pwede mong So, medyo matagal yung Pero, very quick demo. So, using AI, hindi na tayo mahihirapan ngayong mag-isip kung ano yung mga next ad creative natin na gagawin, especially on graphics. Madali na lang makagawa. As long as meron kayong proper photoshoot ng mga creative nyo, i-upload nyo na lang siya. Kasi kung titingnan natin, wala namang
wala namang big changes dun sa na-generate ni AI. Kasi kung ang gagawin mo sa AI, uutusan mo siya, tapos wala kang ibibigay na elements or mga assets sa kanya, siya yung mag-iisip nun. So, possible, baka yung mga packaging mo, yung product mo, hindi na yun yung itsura nun. So, as you can see here, ito mismo yung product na in-upload natin. Ito mismo siya, pati yung ano niya, in-improve niya, yung takip niya. Di ba? So, mas improve pa nga siya. So, ganun ka-powerful yung AI ngayon. And then, eto, pwede mo na siyang gamitin sa ads mo. And marami na ako nakikita na gumagamit ng ano talaga. So, dito, pwede ka magpalagay dyan ng sa, let's say, on the bottle of the fragrance, palagyan mo siya ng logo. Okay? Add logo. Dito mismo. Or pwede rin namang, ibigay mo sa kanya yung may logo na para i-adjust na lang niya yun, i-optimize na lang niya at papagandahin niya yung creative mo. Alright, so ganun ka-powerful yung AI. So, by the way, ang pinag-uusapan natin is image generation pa lang. So, when it comes on copywriting, pwede kang magpa-create dyan ng search or deep search. Example, search. Dito tayo sa deep search. So, please create a customer avatar for this product. Please write or very direct to the point lang. Pero may proper prompt po yan. So, gusto lang natin gamitin sa AI ng direct to the point. So, ito, meron siyang questions. This perfume intended for men. So, sagutin mo to. What is the price? Any specific demographics? What kind of image? So, suggest. Okay? So, sa AI, mag-iisip yan. Deep search. Aaralin niya. Yan. Starting research. So, sobrang ganda ng AI pagdating sa ad copy. Okay? Sa creatives din. So, mag-shoot ka ng video, you can use AI para mag-isip ng mga scene, mga different type of hooks and angle. Kahit sa ads, ginagamit ko po si AI yung mga interest na i-target ko. So, sobrang helpful talaga ng AI. Okay? So, yun. Marami pa akong ituturo dito ng mga strategy paggamit ng AI, but not enough yung time natin para maituro lahat, no? Nagkikreate siya ng customer avatar. So, sagutin muna natin yung mga katanungan ng mga nandyan. Coach, what is the best objective sa pag-run ng ads para maging effective? Per nicer sa akin, nakadepende ito sa number one sa objective mo. Gusto mo ba yung mga tao na mag-i-inquire is ikaw yung magko-close, ikaw yung sasagot? So, ang pinaka-best objective doon is engagement. Pero kung gusto mo ng mismo sila bibili na lang sa sales process mo, sales campaign objective. Okay? Not engagement. Engagement ka tapos sa website mo pinapapunta, hindi siya ganun mag-work. Hindi siya mag-optimize sa sales. Okay? Mag-optimize siya dun sa number of people na mag-i-inquire. Coach, sundin lang po ba yung mga recommendation na FB para yung mga recommendation ng FB, 95% hindi ko sinusunod yan. Yung mga auto-suggest ng FB. So, kailangan ikaw ang nakakaalam. Aware ka sa ginagawa mo. Okay? So, next. Coach, good evening po. May video po ba tayo sa Coach step by step sa pag-create ng ads? Pagdating sa video paano mag-create ng FB ads, marami po sa YouTube. Type J. Gregorio FB ads. Sobrang dami. So, hindi ko maituturo dito kasi yung mga ginawa ko na step by step on how to create FB ads is nasa YouTube yon. Meron akong 1 hour, 1.5 training, 1.5 video sa YouTube for free, and you can watch naman po. Yan, nandun naman. Balikan mo lang yung mga technical, yung mga step-by-step tutorial. Nasa YouTube naman yun. Okay? So, anything else? Yun. Thank you so much, Bernard, for watching. Paula Marepes sa ating live session. Mart Andres, Car, Leslie, Mary Jane, Edna, thank you so much for supporting this live. And yun, very quick announcement soon. Mag-update ako sa inyo para sa ating brand new kumbaga community na ang makaka-access lang is yung syempre mga exclusive paid students natin. So, yun. So, and most of the time,
yung magiging live coaching session ko is inside the community na. So, pero time to time, siguro twice a month, I do live. But, yung mga advanced strategy and training, mga tips is ma-access nyo yun inside the membership, inside the community. Okay? So, stay tuned for announcement. Mag-i-email ako sa inyo and magpo-post ako doon sa FB group natin. Alright, so yun lang. That's it for now, guys. Maraming salamat. Thanks so much for watching. For more learnings, punta lang kayo sa youtube.com, type FB Ads Tutorial by J. Gregorio. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, make sure to subscribe. Why not? No? Libre lang naman. Engage. Like yung mga videos. And kung makatulong yung mga videos ko, feel free to share sa team or sa community mo. Alright. So guys, maraming salamat. Good night everyone and see you next week sa another training and another live coaching session natin inside our community. Alright? God bless and good night.